look like a wet rag, Feli. Lumayas ka sa harap ko. Nakakasuka ang pagmumukha mo. You are just a pathetic shadow in this house. A garbage that doesn't belong under these lights. Ang boses ni Kendrick ay parang matalim na kidlat na bumasag sa kislap ng mga kristal na chandelier sa loob ng engranding ballroom ng Alcantara. Habang ang mga mayayaman at makapangyarihang panauhin ay nakatingin, kinuha ni Kendrick ang isang malaking balde ng yelo mula sa lamesa ng mga inumin. Sa isang iglap, ibinuhos niya ang lahat ng laman nito sa ulo ng kanyang asawa. Ang bawat tipak ng yelo ay parang mga batong humahampas sa balat ni Feli, at ang tubig na kasing lamig ng kamatayan ay dahan-dahang tumagos sa kanyang lumang bestido. Tumigil ang mundo. Ang tanging naririnig na lamang ay ang bawat patak ng tubig na bumabagsak mula sa dulo ng kanyang buhok patungo sa makintab na sahig. Sa gitna ng panginginig, ang mga kamay ni Feli ay mahigpit pa ring nakahawak sa isang pilak na tray. Doon ay nakapatong ang isang baso ng maligamgam na tubig at ang gamot sa hika ni Kendrick. Kanina pa kasi niya napapansin ang bahagyang pamumutla ng asawa at ang hirap nito sa paghinga dahil sa pagod sa pag-aasikaso ng mga bisita. Sa kabila ng pagod niya sa kusina buong araw para matiyak na perpekto ang handaan, ang tanging nasa isip ni Feli ay ang kalusugan ng lalaking pinagsilbihan niya sa loob ng 25 taon. Ngunit ang pagmamahal na yon ay tinumbasan ng isang malakas na tunog nang bumagsak ang pilak na tray sa sahig. Ang baso ay nagkadurog-durog at ang mga puting tableta ng gamot ay nagkalat sa basang sahig, parang mga pangarap na nawala ng saysay. Vantage point mo ang kusina, Feli. Doon ka nararapat sa madilim at malamig na sulok kung saan walang makakakita sa'yo. Doon ka lang magaling ang maging invisible. Dagdag ni Kendrick habang tinitingnan siya ng may pandidiri bago nito inilagay ang kanyang braso sa baywang ni Nicole, ang kanyang batang sekretarya na nakasuot ng pulang bestido na kasingningning ng tagumpay. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Feli ang kanyang biyudang biyenan na si Doña Imelda. Hindi man lang ito kumibo. Sa halip na tulungan ng manugang, masusi lang nitong inayos ang pagkakatupi ng mamahaling telang hapagkainan. Tila mas mahalaga pa ang ayos ng lamesa kaysa sa dangal ng babaeng itinuring nilang alipin sa loob ng mahabang panahon. "Huwag kang titingin sa akin ng ganyan, Feli," malamig na sabi ni Imelda nang hindi tumitingin sa kanya. "Remember your place. Utang mo sa pamilyang ito ang bawat butil ng kanin na kinakain mo. Isang malaking pabor ang hinayaan ka naming manatili rito kahit wala kang silbi. Matuto kang magpasalamat sa pamamagitan ng pananahimik." Nanigas ang buong katawan ni Feli. Ang lamig ng tubig ay tila nanuot na sa kanyang mga buto, ngunit ang mas masakit ay ang init ng kahihiyang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang lalamunan ay parang sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, tuyot at masakit. Wala siyang mailabas na salita. Walang luha ang nangahas na pumatak mula sa kanyang mga mata dahil tila pati ang kanyang kakayahang umiyak ay naging yelo na rin sa sandaling iyon. Pinanood niya ang mga bisita na nagsimulang magbulungan, ang ilan ay humahagik-hik habang nakatakip ang kamay sa bibig. Nakita niya ang sariling refleksyon sa isang malaking salamin sa dingding. Isang babaeng basang-basa, nakayuko, at tila isang basahang itinapon sa gitna ng isang palasyo. Sa loob-loob niya, may isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang dahan-dahang nagkakalas-kalas. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing hindi siya natulog para tapusin ang mga ulat na si Kendrick ang nakikinabang, ang bawat sentimo ng kanyang mana na kinuha nila para isalba ang kumpanya. Lahat ng yon ay parang mga abo na tinangay ng malakas na hangin. Dahan-dahang itinaas ni Feli ang kanyang paningin. Tiningnan niya si Kendrick na ngayon ay nakatalikod na at masayang nakikipagtawanan sa mga kaibigan nito, tila walang nangyari. Tiningnan niya si Nicole na may mapang-uyam na ngiti habang hinahaplos ang braso ng kanyang asawa. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan
kasing pait ng lasa ng gamot na nagkalat sa sahig. Ito na ba ang dulo ng lahat ng aking pagtitiis? Ito na ba ang kabayaran sa 25 taon ng aking buhay na ibinigay ko sa mga taong hindi marunong tumanaw ng halaga? Nanatili siyang nakatayo roon, mag-isa sa gitna ng karamihan, habang ang bawat segundo ay nagdadala ng mas matinding lamig. Ngunit sa ilalim ng kanyang basang bestido, sa kaibuturan ng kanyang nanlalamig na puso, may isang maliit at hindi maipaliwanag na pintig ang nagsimulang mabuhay. Isang pintig na hindi nanggagaling sa takot, kundi sa isang katotohanang ngayon lang niya ganap na naunawaan. Hanggang kailan mo hahayaang ang sarili mong luha, ang maging tanging inumin mo sa hapag ng mga taong busog sa iyong sakripisyo? Pirmahan mo ito, Feli, kung ayaw mong lumabas dito na wala kahit isang kusing sa bulsa mo. Isipin mo ang mga anak mo. Isipin mo ang kinabukasan nila na kami lang ang makakapagbigay. Ang boses ni Doña Imelda ay kasing talas ng patalim habang inilalapag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng maliit at lumang lamesa sa loob ng silid-imbakan. Dito muna pinatira si Feli matapos ang kahihiyang nangyari sa ballroom, sa gitna ng mga maaalabok na kahon at mga sirang kagamitan. Ang liwanag mula sa isang pundidong bumbilya ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding, tila mga multo ng nakaraan na nanonood sa kanyang pagbagsak. Nanginginig ang mga daliri ni Feli habang hinahawakan niya ang bolpen. Ang bawat titik sa papel ay tila malalabo sa kanyang paningin dahil sa puyat at pagod. Ang mga dokumentong ito na sinasabi ni Imelda na insurance para sa kinabukasan ay ang huling piraso ng lupang minana niya sa kanyang yumaong ina. Ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa kanyang pinagmulan. Huwag mong kalimutan, Feli, pagpapatuloy ni Imelda habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mamahaling perlas sa leeg. Noong kinuha ka ni Kendrick mula sa probinsya, ano ka lang? Isang hamak na assistant na walang pangalan. Kami ang nagbigay sa'yo ng titulong Alcantara. Kami ang nagbihis sa'yo, nagpakain sa'yo, at nagligtas sa'yo mula sa kahirapan. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga, kaya ang pirma mong ito ay maliit na bagay lamang. Utang na loob. Ang salitang iyon ay parang isang mabigat na tanikala na nakapulupot sa leeg ni Feli sa loob ng 25 taon. Sa bawat sampal, sa bawat mura, at sa bawat pagbaliwala ni Kendrick, ang salitang iyon ang laging idinidiin sa kanya ni Imelda upang manatili siyang nakayuko. Habang nakatitig sa papel, isang alaala ang dahan-dahang sumibol sa isipan ni Feli. Tila bumalik ang kanyang gunita noong 25 taon na ang nakalilipas. Noong si Kendrick ay isa pa lamang binatang may matatamis na pangako. Naaalala pa niya ang init ng kamay nito nang hawakan siya nito sa ilalim ng puno ng nara sa kanilang probinsya. Feli, pangako, kapag naging matagumpay ako, ikaw ang magiging reyna ng buhay ko. Bulong ni Kendrick noon. Lahat ng talino mo, lahat ng tulong mo sa akin, ibabalik ko ng higit pa sa inaasahan mo. Hinding-hindi ka na muling makakaramdam ng lamig o gutom. Napapikit si Feli ng mariin. Ang matamis na pangakong iyon ay naging lason na dahan-dahang pumatay sa kanyang pagkatao. Ang lalaking nangakong gagawin siyang reyna ay siya ring kumuha ng balde ng yelo upang lunurin siya sa kahihiyan. Ang talinong ginamit niya para itayo ang imperyo ng mga Alcantara. Ang mga estratehiyang siya ang bumuo sa likod ng mga saradong pinto ay inangkin ni Kendrick bilang sariling tagumpay habang siya ay iniwan sa kusina, tanging amoy ng bawang at sibuyas ang nagiging pabango. Ano pang hinihintay mo? Pirma na, pagmamadali ni Imelda. Ang gasgas ng ballpen sa papel ay tila hiyaw ng isang pusong unti-unting pinapatay. Sa huli, dahil sa takot na baka tuluyan siyang ilayo sa mga alaala ng kanyang mga anak at dahil sa bigat ng obligasyong itinanim sa kanyang isip, muling sumuko si Feli. Pinirmahan niya ang dokumento ng hindi nalalaman
na ito na ang huling hininga ng kanyang kalayaan. Matapos makuha ang papel, mabilis na tumayo si Imelda at lumabas ng silid nang hindi man lang nagpapasalamat. Naiwan si Feli sa dilim, yakap ang kanyang sarili habang ang malamig na simoy ng hangin mula sa siwang ng bintana ay nanunuot sa kanyang suot na manipis na kumot. Dahil sa uhaw, dahan-dahang tumayo si Feli at lumabas ng silid-imbakan patungo sa kusina. Sa gitna ng pasilyo, narinig niya ang mahinang tawanan mula sa opisina ni Imelda. Bahagyang nakabukas ang pinto at doon ay nakita niya si Imelda na kausap si Kendrick habang may hawak na baso ng alak. "Nakuha ko na ang pirma ng hangal na iyon, Kendrick." Nakangising, sabi ni Imelda. Sa wakas, ang lahat ng ari-arian na natitira sa pangalan niya ay sa atin na. Wala na siyang kahit anong hawak laban sa atin. Tumawa ng mapait si Kendrick. Masyado kasing madaling utuin ang babaeng yun, ma. Akala niya talaga ay mahalaga pa siya sa akin. Hindi ba niya alam? Hindi ko siya itinuring na asawa kahit kailan. Para sa akin, si Feli ay isa lang makinang naglalabas ng ginto. Isang money printing machine na kailangan nating gamitin hanggat gumagana pa. Ngayong wala na siyang pakinabang at nakuha na natin ang lahat, kahit itapon na natin siya sa kalsada, ay wala na akong pakialam. Nanigas si Feli sa likod ng pinto. Ang bawat salita ay parang mga kidlat na tumatama sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang kamay na nakahawak sa pader ay unti-unting humigpit hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa pintura. Ang lahat ng pagtitiis, ang lahat ng sakripisyo, at ang paniniwalang balang araw ay mamahalin din siya muli. Lahat ay gumuho sa isang iglap. Hindi pala siya asawa, hindi pala siya kapamilya. Sa loob ng 25 taon, siya ay isa lamang kasangkapan na matapos pakinabangan ay handa ng ibasura. Nanginig ang buong katawan ni Feli, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa isang matinding apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang apoy na hindi pa niya kailanman naramdaman. Ang puot ng isang babaeng nawalan ng lahat. Ngunit may isang bagay na hindi nila alam na nasa kanya pa rin. Ang kanyang talino. Dahan-dahan siyang umatras sa dilim. Ang kanyang mga hakbang ay hindi lumilikha ng anumang tunog sa makapal na alpombra. Ngunit sa bawat pag-atras niya, ang tanikala ng utang na loob na nakapulupot sa kanyang leeg ay tila unti-unting nalalagot. Kung isang makina ang tingin niyo sa akin, sisiguraduhin kong ang makinang ito rin ang dudurog sa inyong lahat. Sa bawat bilyong piso na dumadaloy sa kaba ng Alcantara, may isang babaeng tinalikuran ang sariling pangalan upang maging anino ng isang lalaking walang utang na loob. Nakaupo si Feli sa sahig ng madilim na silid-imbakan. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang isang lumang kahon ng sapatos na nakatago sa ilalim ng mga sirang silya. Sa loob nito ay hindi mga mamahaling alahas o pera, kundi isang manipis na notebook na may disenyong tuyong rosas sa pabalat at isang lumang tablet na matagal na niyang hindi binubuksan. Ito ang kanyang lihim. Ito ang kanyang tunay na pagkatao na kailanman ay hindi nalaman ni Kendrick. Dahan-dahang bumalik ang kanyang alaala sa mga gabing puyat siya, hindi sa paglalaba o paglilinis, kundi sa pag-aaral ng mga stock market trends at pagbuo ng mga estratehiya para sa mga kumpanyang malapit ng bumagsak. 5 taon na ang nakalilipas, noong malapit ng mabangkarote ang Alcantara Group dahil sa maling desisyon ni Kendrick. Isang misteryosong email ang natanggap ni Don Roberto. Ang nagpadala ay nagpakilala lamang bilang Rose Advisor. Dahil sa mga payo ng Rose Advisor, muling nakabangon ang Alcantara. Lahat ng mga henyo na hakbang na ipinagmamalaki ni Kendrick sa harap ng media ay galing sa mga sulat na palihim na iniiwan ni Feli sa ibabaw ng lamesa nito, na kunwari ay mga memo lamang mula sa mga kliyente. Hinayaan ni Feli na angkinin ni Kendrick ang lahat ng papuri dahil ang tanging hangad niya noon ay makitang masaya ang asawa at matatag ang kanilang pamilya.
Nanginginig ang kanyang mga daliri nang buksan niya ang tablet. Ang liwanag nito ay tumama sa kanyang mukha. Nagpapakita ng mga luhang tuyo na sa kanyang mga pisngi. Binuksan niya ang isang naka-encrypt na folder. Doon ay nakatago ang mga kopya ng lahat ng orihinal na plano. Ang mga komunikasyon niya sa mga malalaking negosyante gaya ni Don Roberto at ang mga patunay na siya ang utak sa likod ng bawat tagumpay. Rose Advisor, bulong niya sa sarili. Ang boses ay paos, ngunit may bagong lakas. Ang rosas na matagal ninyong tinapakan ay may mga tinik pa palang natitira. Nabalik lamang ang diwa ni Feli nang marinig niya ang marahas na pagpihit ng doorknob. Mabilis niyang itinago ang tablet sa ilalim ng kanyang kumot, ngunit huli na ang lahat. Pumasok si Kendrick na amoy alak. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Anong ginagawa mo rito sa dilim, ha? Sino ang kausap mo? Bulyaw ni Kendrick. Nilapitan niya si Feli at marahas na hinila ang kumot. Nanlaki ang mga mata ni Kendrick nang makita ang tablet. Agad niya itong nilabnot mula sa kamay ni Feli. Ano ito? Saan mo nakuha ang perang pambili nito? O baka naman galing ito sa lalaki mo. Kaya ka ba nagtitiis dito dahil may itinatago kang kalandian? Hindi yan ang iniisip mo, Kendrick. Mahinang sabi ni Feli. Sinusubukang bawiin ang tablet. Akin yan. Matagal ko na yang pag-aari. Akin? Lahat ng nasa loob ng bahay na ito ay akin, Feli. Mula sa damit na suot mo hanggang sa hangin na hinihinga mo. Sa sobrang galit at pagdududa, itinaas ni Kendrick ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Feli. Bumagsak si Feli sa sahig. Ang kanyang paningin ay nagdilim sandali. Ramdam niya ang pagdaloy ng malapot na dugo mula sa gilid ng kanyang labi. Ngunit hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmakaawa. Tiningnan niya si Kendrick ng diretso sa mga mata. Isang tingin na hindi pa nakikita ng lalaki sa loob ng 25 taon. Hindi na ito tingin ng isang takot na asawa, kundi tingin ng isang mansyikari na naghihintay ng tamang pagkakataon. You're pathetic, Kendrick. Mahinahong sabi ni Feli habang pinapahid ang dugo sa kanyang labi. Natatakot ka dahil alam mong sa sandaling mawala ako, wala kang ibang ititira kundi ang isang pangalang walang laman. Tumahimik ka. Akmang susuntukin muli ni Kendrick si Feli nang biglang tumunog ang kanyang sariling cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ni Kendrick ang tawag. Ang kanyang boses ay nagbago mula sa pagiging agresibo patungo sa pagkataranta. Hello? Yes, this is Kendrick Alcantara. Ano? Bakit? Hindi maaari. Ang lahat ng kontrata ay planchado na. Namutla si Kendrick habang nakikinig sa kabilang linya. Dahan-dahang bumaba ang kanyang kamay na may hawak na cellphone. Tumingin siya kay Feli nang may halong gulat at takot. Sino ang Rose Advisor? Tanong ni Kendrick. Ang boses ay nangangatal. Sinabi ng mga investor na kung hindi lilitaw ang Rose Advisor sa loob ng 3 araw, kakanselahin nila ang lahat ng pondo para sa bagong proyekto natin. Feli, may alam ka ba tungkol dito? Isang manipis at misteryosong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Feli sa gitna ng dilim ng silid-imbakan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik sa simula ng katapusan ng mga Alcantara. Gawin mong medium rare ang steak, Feli. Iyon ang gusto ni Nicole. At siguraduhin mong malamig ang wine. Ayaw niya ng matabang na inumin. Huwag kang magpapakita sa amin sa dining room. Manatili ka lang sa kusina at hintayin ang utos ko. Ang boses ni Kendrick ay walang bakas ng pagsisisi mula sa nangyari noong nakaraang gabi. Para sa kanya, ang asawa ay isa lamang extension ng kanyang mga kasambahay. Isang kagamitang hindi napapagod at hindi dapat magreklamo. Habang ang init ng kalan ay humahaplos sa namamagang pisngi ni Feli,
Dahan-dahan niyang inayos ang mga mamahaling sangkap sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at inalagaan para sa pagtugtog ng piano, ngayon ay magaspang na at may mga bakas ng paso mula sa paglilingkod sa pamilyang Alcantara. Sa kabilang silid, naririnig ni Feli ang malakas na tawanan ni Kendrick at Nicole. Ang bawat hagik-hik ng dalaga ay parang mga karayom na tumutusok sa pandinig ni Feli. Nicole was celebrating her pre-birthday at ang hiling nito ay ang luto ng pinakamagaling na cook ng mga Alcantara, si Feli. "Hon, look at this. Sobrang ganda ng unit na napili mo," rinig niyang sabi ni Nicole. "Ang boses ay puno ng pabebe at panunukso. As your residences is so expensive, are you sure your wet rag of a wife won't find out?" "Huwag mo siyang alalahanin, babe," sagot ni Kendrick na may kasamang tunog ng paghalik. "Pirmado na niya ang lahat ng papeles. Ang perang galing sa mana ng nanay niya, ngayon ay kasing kinanglan ng penthouse na titirhan mo. She's too stupid to realize she just funded our love nest." Nabitawan ni Feli ang sandok. Ang tunog ng bakal na tumama sa tile na sahig ay tila isang babala sa katahimikan ng kusina. Ang hanging nilalanghap niya ay biglang naging mabigat, tila may nakabara sa kanyang dibdib. Ang lupang pinaghirapan ng kanyang ina, ang tanging alaala ng isang buhay na puno ng dignidad bago siya mapunta sa impyernong ito, ay ginamit ni Kendrick upang bumili ng isang marangyang kondo para sa kanyang kabit. Habang inililigpit ang coat ni Kendrick na iniwan nito sa kusina, may isang maliit na sobrang pilus ang nalaglag mula sa bulsa nito. Dahan-dahang pinulot ito ni Feli. Sa loob ay isang susi na may gintong tag, Penthouse B, Azure Residences. Kasama nito ang isang dokumento, ang deed of sale. Nakapangalan ito kay Nicole, ngunit ang pondo ay galing sa bank account, nakakalipat lang ng ari-arian mula sa pangalan ni Feli. Hindi na nakapaghintay si Feli. Matapos ihanda ang pagkain, dahan-dahan siyang lumabas ng mansyon habang ang dalawa ay abala sa kanilang hapunan. Sumakay siya ng taxi patungo sa Azure Residences. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat segundong lumilipas ay parang isang taon ng paghihintay. Nang makarating siya sa harap ng naglalakihang gusali, tiningnan niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng salamin sa lobby. Nakasuot pa rin siya ng lumang apron sa ibabaw ng kanyang kupas na bestido. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay pagod na pagod. Kabaliktaran ng karangyaan ng lugar na yon. Isang karangyaang siya ang nagbayad, ngunit kailanman ay hindi niya mararanasan. Gamit ang susi na nakuha niya, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng Penthouse B. Ang amoy ng bagong pintura at mamahaling pabango ang sumalubong sa kanya. Ang buong paligid ay puno ng mga gamit na pinangarap niya noon para sa kanilang sariling bahay. Ang malambot na sofa, ang malaking bintana na nakaharap sa kislap ng lungsod, at ang kama na may telang seda. Ngunit ang nagpahinto sa kanyang mundo ay ang isang portrait na nakasabit sa gitna ng sala. Hindi ito larawan ni Nicole. Ito ay isang larawan ni Kendrick at Nicole, masayang magkayakap. At sa leeg ni Nicole ay nakasabit ang isang gintong locket. Ang locket na yon. Ang locket na naglalaman ng huling larawan ng yumaong ina ni Feli. Ang tanging alahas na hindi niya kailanman hinubad hanggang sa gabi ng silsil ng yelo, kung kailan kinuha ito ni Kendrick sa katuwirang lilinisin lang daw niya. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kaluluwa ni Feli. Ang pagnanakaw sa kanyang pera ay kaya niyang tiisin. Ang pagtataksil sa kanyang kama ay kaya niyang lunukin, ngunit ang paglapastangan sa alaala ng kanyang ina ay isang hangganang hindi na niya hahayaang malampasan pa. Eksaktong sa sandaling iyon, narinig niya ang tunog ng passcode sa pinto. Bumukas ang pintuan at iniluwan nito sina Kendrick at Nicole. Naglalakad habang naghahalikan at tila hindi napapansin ang presensya ng sinuman sa loob. Napatigil ang dalawa nang makita ang isang madilim na anino na nakatayo sa gitna ng kanilang bagong tahanan.
Ang liwanag ng buwan mula sa malaking bintana ay tumama sa mukha ni Feli, na ngayon ay wala ng kahit anong bakas ng takot, kundi isang malamig at nakakatakot na katahimikan. Feli, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Kendrick habang mabilis na lumayo kay Nicole. Tumingin si Feli sa locket na nasa leeg ni Nicole, pagkatapos ay kay Kendrick. Ang kanyang boses ay hindi nangatal. Ang bawat salita ay parang isang hatol na walang apela. Nandito ako para bawiin ang sakin, Kendrick. At hindi lang ang locket na yan ang kukunin ko. Sisiguraduhin kong bawat sentimo, bawat luha, at bawat hibla ng dangal na ninakaw nyo sa akin ay ibabalik nyo ng may kasamang dugo. Wala kang mapupuntahan, Feli. You are nothing without me. Bumalik ka sa lungga mo at magpasalamat na hindi kita ipinapakulong sa pangingialam mo sa buhay ko. Ang huling bulyaw ni Kendrick ay tila isang dumadagundong na kulog na humabol kay Feli habang siya ay itinataboy palabas ng penthouse. Kaladkad ang kanyang pagod na katawan, bumalik si Feli sa mansyon ng mga Alcantara, hindi bilang asawa, kundi bilang isang bilanggo ng sarili niyang mga alaala. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, dahan-dahan sa simula, hanggang sa maging isang malakas na buhos na tila nakikiramay sa kanyang hinagpis. Pagdating sa madilim na kusina, bumagsak si Feli sa isang sulok. Ang lamig ng semento ay humahaplos sa kanyang mga binti, ngunit wala siyang lakas na tumayo. Sa gitna ng kanyang pag-iyak na walang tunog, isang mainit na haplos ang dumapo sa kanyang balikat. Nandito na ako, Ineng. Tahan na. Bulong ng isang tinig na puno ng pagkalinga. Ito si Nanay Rosa, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon na halos 3 dekada na ring nagsisilbi. Siya ang tanging saksi sa lahat ng lihim na luha ni Feli, ang tanging taong nakakita kung paano dahan-dahang pinatay ng pamilyang Alcantara ang kislap sa mga mata ng kanyang alaga. Dahan-dahang inalalayan ni Nanay Rosa si Feli patungo sa maliit na silid sa likod ng kusina. Kumuha siya ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at dahan-dahang pinunasan ang mga paa ni Feli na puno ng sugat at dumi mula sa paglalakad sa ulan. Walang imik ang matanda, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng pagmamahal na matagal nang ipinagkait kay Feli ng sarili niyang asawa. Bakit niyo po ito ginagawa, Nanay Rosa? Paos na tanong ni Feli. Baka makita kayo ni Doña Imelda at paalisin din kayo. Matanda na ako, Feli. Wala na silang makukuha sa akin, kundi ang aking katapatan. At ang katapatang iyon ay hindi para sa kanila, kundi para sa iyo. Sagot ni Nanay Rosa habang tinitingnan si Feli ng diretso sa mga mata. Nakita ko kung paano mo ibinigay ang lahat para sa pamilyang ito. Nakita ko kung paano mo itinago ang iyong galing para lang hindi maliitin ang asawa mo. Pero ang sapat ay sapat na, anak. Tumayo ang matanda at lumapit sa isang tumpok ng mga lumang dyaryo sa sulok. May kinuha siyang isang maliit na paketeng nakabalot sa plastik. Pagbukas nito, bumungad ang isang selyadong notebook na may pabalat na tuyong rosas. Ang orihinal na ledger ng mga plano ni Feli na akala niya ay nasunog na noong nakaraang taon. Itinago ko ito noong tinangka nilang sunugin ang mga gamit mo, sabi ni Nanay Rosa. Alam kong darating ang araw na kakailanganin mo ang iyong mga tinik upang protektahan ang iyong sarili. Nanginig ang mga kamay ni Feli habang hinahawakan ng notebook. Sa loob nito ay ang mga blueprint ng tagumpay ng Alcantara, ang mga lihim na code ng kanilang mga offshore accounts, at ang mga pirma ni Kendrick na nagpapatunay ng kanyang mga illegal na transaksyon na akala niya ay nawala na sa limot. Ang bawat pahina ay isang bala na handang iputok sa puso ng mga umapi sa kanya. Salamat, Nanay Rosa, bulong ni Feli habang ang isang bagong uri ng determinasyon ay nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Eksaktong sa sandaling iyon, ang lumang cellphone ni Nanay Rosa na nakapatong sa lamesa ay biglang umilaw. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Dahil sa kaba,
Hindi ito sinagot ng matanda at iniabot kay Feli. Nang sagutin ni Feli ang tawag, isang baritono at pamilyar na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Isang boses na may awtoridad at bigat. Ang boses ni Don Roberto, ang pinakamakapangyarihang business tycoon sa bansa at ang kaisa-isang taong pinagkakautangan ng loob ng mga Alcantara. Alam kong ikaw ito, Rose Advisor. Simula ni Don Roberto. Ang boses ay seryoso at walang halong biro. Huwag kang magsalita. Makinig ka lang. Ang mga Alcantara ay nagluluto ng isang plano upang tuluyan kang itapon sa kulungan sa salang pagnanakaw na hindi mo ginawa. Bukas, sa gaganaping pulong ng mga board members, balak nilang ipahiya ka at ipakita ang mga pekeng ebidensya. Huminto sandali si Don Roberto bago magpatuloy. Nasa akin ang orihinal mong journal na nawala mo sa huling meeting natin sa hotel 5 taon na ang nakalilipas. Ngayon, tatanungin kita, handa ka na bang bawiin ang corona na matagal mo nang ipinahiram sa isang magnanakaw? Natigilan si Feli. Ang kanyang hininga ay tila huminto. Ang hawak niyang notebook sa isang kamay at ang cellphone sa kabila ay tila naging mga susi sa isang pintuan na matagal na niyang gustong buksan, ang pintuan patungo sa kanyang paglaya. Handa na po ako, Don Roberto. Sagot ni Feli. Ang kanyang boses ay malamig at matalim na parang talim ng isang rosas. Ngunit hindi ko lang babawiin ang corona. Sisiguraduhin kong ang buong kaharian ay luluhod sa harap ko. Ibinaba ni Feli ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang bagyo ay lalong lumalakas, ngunit sa loob ng kanyang puso, ang bawat kidlat ay hindi na nagdadala ng takot, kundi liwanag para sa kanyang susunod na hakbang. Anong mangyayari kung malaman ni Kendrick na ang tanging taong makakapagligtas sa kanya ay ang babaeng kakalunod lang niya sa kahihiyan? Akala ko ba ay utang ko sa inyo ang aking buhay? Iyon pala, ang buhay ko ang matagal nyo nang ninakaw bago nyo pa ako ginawang alipin sa pamamahay na ito. Ang mga salitang ito ay hindi binigkas ni Feli ng malakas, kundi na natiling nakabaon sa kanyang isipan habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa opisina ni Don Roberto. Suot niya ang isang itim na saklob upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ang silid ay puno ng amoy ng lumang libro at mamahalin na tabako, isang bango na nagpapaalala sa kanya ng dignidad na matagal na niyang kinalimutan. Inilapag ni Don Roberto ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila isang hatol na nagpabago sa takbo ng mundo ni Feli. Basahin mo ang mga iyan, Feli, sabi ni Don Roberto. Ang kanyang boses ay puno ng pait. 10 taon ko itong itinago dahil wala akong sapat na ebidensya noon. Ngunit ngayong nagpakita ka na, oras na para malaman mo ang katotohanan tungkol sa pagbagsak ng negosyo ng iyong ama sa probinsya. Dahan-dahang binuksan ni Feli ang folder. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga bank transfer, mga pekeng pirma, at mga liham na nagpapatunay na ang pamilyang Alcantara sa pamumuno ni Imelda ang siyang gumawa ng paraan upang mabangkarote ang kanyang ama. Hindi sila ang nagligtas sa kanya mula sa kahirapan. Sila ang pumatay sa kabuhayan ng kanyang pamilya upang makuha siya bilang isang murang utak na magpapatakbo ng kanilang kumpanya. Nanginig ang mga daliri ni Feli. Ang bawat dokumento ay parang isang sampal na mas masakit pa sa mga taps ni Kendrick. Ginamit nila ang aking pagdadalamhati. Ginamit nila ang aking kawalan ng pag-asa para maging tapat ako sa kanila. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat sa iyo ay isang malaking kasinungalingan. Dagdag ni Don Roberto. Sila ang may malaking utang sa iyo, Feli. Hindi lang pera, kundi ang 25 taon ng iyong buhay na ninakaw nila. Huminga ng malalim si Feli. Ang mga luhang pumatak sa dokumento ay mabilis niyang pinunasan.
Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagmamahal niya para kay Kendrick ay tuluyan ng napigtas. Ang bagyong namumuo sa labas ay tila sumasalamin sa galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. Don Roberto, kailangan ko ng access sa mga server ng Alcantara sa gabi ng fiesta. Sabi ni Feli, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelong ibinuhos sa kanya noon. Doon ko ilalabas ang lahat. Sisiguraduhin kong sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan, lalabas ang baho ng kanilang pangalan. Nang bumalik si Feli sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakakasulasok na amoy ng pabango at alak. Naghahanda ang buong bahay para sa grandiosong fiesta ng mga Alcantara. Nakita niya sina Kendrick at Nicole na nagtatawanan habang pumipili ng mga dekorasyon. Si Imelda naman ay abala sa pag-uutos sa mga katulong na parang mga hayop. "Oh, nandyan ka na pala, Feli," sabi ni Kendrick nang hindi tumitingin sa kanya. "Siguraduhin mong plansado ang aking tuksedo. At bukas, gusto kong ikaw ang magsilbi sa VIP table ni na Don Roberto. Ipakita mo sa kanila kung gaano ka kahusay maging katulong." Ngumiti ng bahagya si Feli, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Masusunod, Kendrick. Gagawin ko ang lahat para maging di malilimutan ang gabi mo." Kinabukasan, sa gitna ng pagdiriwang, habang ang musika ay umaalingaw-ngaw at ang mga hiyas ng mga panauhin ay kumikislap sa ilalim ng mga ilaw, umakyat si Kendrick sa entablado. Hawak niya ang isang baso ng champagne at ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. "Ladies and gentlemen," panimula ni Kendrick, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. "Tonight is not just about our success. Tonight is about a new beginning for the Alcantara family. At dahil naniniwala ako sa katotohanan at kaligayahan." Tumingin si Kendrick ng diretso kay Feli na nakatayo sa isang madilim na sulok, hawak ang isang tray ng mga inumin. Pagkatapos, ay inabot niya ang kamay ni Nicole at pinatayo ito sa kanyang tabi. "I am officially announcing my divorce from Feli," deklara ni Kendrick. "At sa darating na linggo, Nicole will be the new Mrs. Alcantara. Feli, maaari ka nang umalis sa mansyon bukas ng umaga. Ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng dapat mong makuha. Ang iyong kalayaan mula sa isang pamilyang hindi mo naman kailanman naging kapantay." Ang buong ballroom ay natahimik. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay tumingin kay Feli ng may awa. Ang ilan ay may pangungutya. Ngunit sa gitna ng kahihiyang yon, nanatiling matatag si Feli. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa isang maliit na remote control sa loob ng kanyang bulsa. Tumingin siya kay Kendrick at sa unang pagkakataon, nakita ni Kendrick ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa mga mata ng kanyang asawa. Isang tagumpay. "Salamat sa kalayaan, Kendrick," bulong ni Feli sa kanyang sarili. "Ngunit bago ako umalis, hayaan mong ipakita ko sa mundo kung anong klaseng pamilya ang ipinagmamalaki mo. Anong sikreto ang biglang lilitaw sa mga malalaking screen ng ballroom sa oras na pindutin ni Feli ang butones?" "Luluhod ako, Kendrick, hindi dahil sumusuko ako sa inyo, kundi dahil gusto kong makita kung gaano kababa ang kinalalagyan nyo sa gitna ng inyong kasinungalingan." Ang mga salitang ito ay tanging sa loob lamang ng isipan ni Feli, bumubulong, habang dahan-dahan siyang bumababa sa kanyang mga tuhod sa harap ni Kendrick. Ang malamig na sahig ng opisina ay humahalik sa kanyang balat, isang pamilyar na pakiramdam ng paghihirap na matagal na niyang tinitiis. Sa harap niya, si Kendrick ay nakaupo sa kanyang malaking silya, tila isang hari na nagpapasasa sa paghihirap ng kanyang nasasakupan. "Please, Kendrick, huwag mo akong paalisin." Pagmamakaawa ni Feli. Ang kanyang boses ay nanginginig, isang perpektong pagganap ng isang babaeng nawalan na ng pag-asa. "Wala na akong ibang mapupuntahan. Kahit gawin mo na lang akong katulong dito, kahit sa labas na lang ako matulog, huwag mo lang akong itapon ng ganito.
Humalakhak si Nicole na nakasandal sa balikat ni Kendrick. Ang tunog ng kanyang tawa ay parang gasgas ng kuko sa pisara, nakakangilo at puno ng pang-uuyam. Look at her, Hon. Ang dating Mrs. Alcantara ngayon ay nagmamakaawa para sa mga tira-tirang pagkain. Napakababa talaga ng uri mo, Feli. Sige, sabi ni Kendrick habang nilalaro ang kanyang mamahaling relo. Kung gusto mong manatili rito hanggang sa matapos ang pirmahan namin ni Don Roberto bukas, pagbibigyan kita. Pero ikaw ang magsisilbi sa amin sa harap ng lahat. Gusto kong makita ng mga tao na ang kaisa-isang Alcantara na kinilala nila ay isang hamak na serbidora na lang ngayon. Wear your dirtiest apron, Feli. Doon ka naman bagay. Yumuko si Feli. Itinatago ang kislap ng puot sa kanyang mga mata. Salamat, Kendrick. Gagawin ko ang lahat ng gusto nyo. Nang makalabas si Feli, hinarang siya ni Doña Imelda sa pasilyo. Ang matanda ay may hawak na isang maliit na baso ng tubig at isang puting tableta. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento, walang bahid ng awa. Uminom ka nito, utos ni Imelda. Masyado kang malikot nitong mga nakaraang araw. Vitamins ito para hindi ka magkasakit bago ang malaking gabi. Ayaw kong himatayin ka sa gitna ng pagsisilbi at mapahiya kami. Alam ni Feli ang laro ni Imelda. Hindi ito vitamins. Ito ay mga pampatulog o pampakalma na idinisenyo upang ilayo siya sa anumang mahalagang kaganapan bukas. Upang matiyak na hindi siya makakaistorbo sa sandaling pirmahan na ang huling dokumento na maglilipat ng lahat ng kapangyarihan kay Kendrick. Salamat po, Mama, mahinang sabi ni Feli. Kinuha niya ang tableta at ang baso. Sa isang mabilis na galaw ng kanyang kamay, habang nagpapanggap na inaayos ang kanyang buhok, itinago niya ang tableta sa pagitan ng kanyang mga daliri at uminom lamang ng tubig. Pumasok si Feli sa kanyang silid-imbakan at isinara ang pinto. Doon, iniluwa niya ang tableta sa isang basahan. Ang kanyang hininga ay bumibilis. Ang bawat bahagi ng kanyang plano ay dahan-dahang nabubuo. Sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isa pang baso ng tubig kung saan natutunaw ang parehong uri ng tableta na palihim niyang kinuha mula sa lalagyan ni Imelda kaninang umaga. Kung gusto niyo akong patulugin sa gitna ng inyong tagumpay, bulong ni Feli, sisiguraduhin kong kayo ang mahihimbing sa gitna ng inyong sariling kahihiyan. Dahan-dahan niyang inihanda ang kanyang lumang bestido, ang tanging bagay na ititira niya sa mansyong ito. Ang gabi ng fiesta ay dahan-dahang lumalapit. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila isang countdown sa oras ng paghuhukom. Nabalik ang diwa ni Feli nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Imelda mula sa kusina. Inuutusan ang mga tauhan na ihanda ang pinakamahalagang wine para sa kanilang pagdiriwang bukas. Isang wine na personal na isisilbi ni Feli. Tumingin si Feli sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang basang-basahan na itinapon sa gitna ng ballroom. Ang mga mata niya ay nag-aapoy na sa pananabik. Bukas, ang wine na isisilbi ko ay hindi magdadala ng kagalakan, kundi ang pait ng katotohanang matagal niyo nang ibinaon sa lupa. Anong mangyayari sa sandaling mainom ni na Kendrick at Imelda, ang handog ni Feli, sa gitna ng pinakaimportanteng pirmahan ng kanilang buhay? Ang bawat tagumpay na itinayo sa ibabaw ng luha ng iba ay parang isang kastilyong buhangin. Isang malakas na ihip lang ng hangin, guguho at maglalaho. Ang musika sa loob ng Grand Ballroom ay kasing lakas ng tibok ng puso ni Feli habang naglalakad siya sa gitna ng karamihan. Bit-bit ang isang mabigat na tray ng gintong mga baso. Suot niya ang pinakalumang apron na may mantsa pa ng uling, eksaktong gaya ng iniutos ni Kendrick. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na mantsa sa gitna ng nagniningning, nakasuotan ng mga elitistang panauhin, ngunit hindi siya yumuyuko. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng mga mata ng mga taong kinukutya siya.
Ngunit sa loob niya, may isang lihim na katahimikan. Refill the wine, Feli. Ano ba? Nakatunganga ka na naman. Bulyaw ni Kendrick habang nakikipag-usap sa isang grupo ng mga foreign investors. Ang kanyang mukha ay kasing ningning ng kanyang diamanteng relo. Kampanteng-kampante sa akalang ngayong gabi ay ganap na siyang magiging hari ng industriya. Masusunod po, mahinang sagot ni Feli. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang mamahaling wine sa baso ni Kendrick at ni Doña Imelda. Ang wine na ito ay nagmula sa espesyal na bote na siya mismo ang nag-asikaso. Ang bote kung saan ang vitamins ni Imelda ay dahan-dahang natunaw, nagbibigay ng bahagyang pait na hindi mapapansin sa gitna ng tamis ng ubas. Habang nagpapatuloy ang tawanan, dahan-dahang kinuha ni Feli ang kanyang maliit na device mula sa bulsa. Sa isang pindot, ang mga malalaking screen sa paligid ng ballroom na dapat ay magpapakita ng video ng mga tagumpay ng Alcantara Group ay biglang nagbago. Sa halip ng mga graphs ng kita, lumabas ang mga leaked documents, mga bank statements na nagpapakita ng paglipat ng pera sa mga illegal na offshore accounts ni Kendrick, ang mga original na blueprints ng Rose Advisor na may lagda ni Feli, at ang mga video clip ng bawat sulyap ng pandidiri ni Kendrick sa asawang siyang bumuhay sa kanya. Tumigil ang musika. Ang ingay ng tawanan ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na sinundan ng marahas na bulungan. Ang bawat panauhin ay napatingala sa mga screen. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at pandidiri. Ano ito? Kendrick, anong ibig sabihin nito? Sigaw ng isa sa mga pangunahing investors, ang kanyang boses ay puno ng galit. Namutla si Kendrick. Ang kanyang baso ng wine ay dahan-dahang nanginig sa kanyang kamay hanggang sa malaglag ito at mabasag sa sahig. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila hudyat ng pagsisimula ng kaguluhan. Hindi iyan totoo. Binaboy ang system namin. Feli, ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Akmang susugurin ni Kendrick si Feli nang bigla siyang makaramdam ng matinding hilo. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na parang jelly, at ang kanyang paningin ay nagsimulang maging malabo. Sa tabi niya, napakapit din si Doña Imelda sa lamesa. Ang kanyang mukha ay unti-unting namumuti at ang kanyang hininga ay bumibilis. Ang wine. Bulong ni Imelda, ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig. Feli, anong ginawa mo? Tumayo si Feli ng tuwid sa gitna ng ballroom. Wala na ang bakas ng isang takot na katulong. Inalis niya ang kanyang apron at itinapon ito sa sahig. Sa ibabaw ng natapong wine at basag na kristal, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier, kasing talas ng mga bituin sa langit. Ipinatikim ko lang sa inyo ang sarili niyong gamot. Malamig na, sabi ni Feli. Ang kapaitan na ipinalunok niyo sa akin sa loob ng 25 taon, ngayon ay nasa loob na ng inyong mga ugat. Eksaktong sa sandaling yon, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakabarong at may dalang mga dokumento. Sa gitna nila ay si Don Roberto. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Kendrick Alcantara. Deklara ng isang lalaki na nasa harap. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, gaya ng isang hatol mula sa langit. Kami ay mula sa National Bureau of Investigation. Mayroon kaming warrant of arrest para sa iyo sa salang money laundering, tax evasion, at falsification of public documents. Ang mukha ni Kendrick ay tuluyang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang nakatingin sa puting papel na inilalahad sa harap niya. Ang mga panauhin ay nagsimulang mag-atrasan, tila ayaw madamay sa bumabagsak na imperyo. Ngunit ang mas matinding dagok ay nang lumapit si Don Roberto kay Feli at inabutan ito ng isang gintong folder. Tumingin si Don Roberto kay Kendrick nang may matinding pangungutya. Hindi lang iyan ang warrant na haharapin mo, Kendrick, sabi ni Don Roberto. Dahil sa sandaling ito, ang Alcantara Group ay opisyal nang nasa ilalim ng receivership.
At ang tanging taong may kapangyarihang mag-utos sa lahat ng asset mo ay ang tunay na may-ari ng talinong ninakaw mo. Tumingin si Feli kay Kendrick. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa hating gabi. Hindi mo na kailangang mag-alala sa wet rag na asawa mo, Kendrick. Dahil simula ngayon, ang tanging lugar na kinalalagyan mo ay ang madilim na sulok ng selda na matagal ko nang inihanda para sa iyo. Sa gitna ng kahihiyan at pagkalito, may isang tanong na lumutang sa isipan ni Kendrick habang dahan-dahang hinihigpitan ang mga posas sa kanyang mga kamay. Paano nagawa ng isang babaeng itinuring niyang basahan na pabagsakin ng isang higante sa loob lamang ng isang gabi? Hindi kita pinaluwas noon dahil kailangan kita sa kusina. Sino ang magsisilbi sa mga bisita ko kung aalis ka para lang sa isang matandang naghihingalo? Mas mahalaga ang dangal ng handaan ng mga alkantara kaysa sa huling hininga ng iyong ina. Ang mga salitang ito mula sa isang lumang sulat na hindi kailanman nakarating sa kanya ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa buong pagkatao ni Feli. Nakaupo siya sa gitna ng marangyang opisina ni Doña Imelda na ngayon ay wala ng tao at tanging amoy na lamang ng alikabok at lumang pabango ang natitira. Hawak ni Feli ang isang kulay dilaw na sobre na nahanap niya sa lihim na liyanera ng kanyang biyenan. Ang sulat ay may petsang 7 taon na ang nakalilipas. Ang araw kung kailan namatay ang kanyang ina sa probinsya nang hindi siya nakapagpaalam. Naalala ni Feli ang gabing iyon kung paano siya lumuhod sa harap ni Imelda para humingi ng pahintulot na umuwi dahil malubha na ang kalagayan ng kanyang nanay Elena. Ngunit ang sabi sa kanya ni Imelda noon, tumawag daw ang kanilang kapitbahay at sinabing huwag na siyang tumuloy dahil ikinahihiya raw siya ng kanyang ina dahil sa kanyang kahirapan. Nagsinungaling kayo. Bulong ni Feli, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pait. Pinaniwala niyo ako na ayaw akong makita ng sarili kong ina bago siya mamatay. Ginamit niyo ang pagmamahal ko para ikulong ako rito. Dahan-dahan niyang binasa ang nilalaman ng sulat. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay bako-bako. Halatang nahihirapan na itong humawak ng panulat. Anak, Feli, kahit isang sandali lang, sana ay masilayan kita. Huwag kang maniwala sa sinasabi nila. Ipinagmamalaki kita, anak. Ikaw ang aking rosas sa gitna ng tinik. Mahal na mahal kita. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Feli. Ang kanyang puso ay tila pinipigan ng isang malakas na kamay at ang hangin sa silid ay biglang naging kapos para sa kanyang paghinga. Ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay dahan-dahang pumatak. Binabasa ang bawat titik na isinulat ng kanyang ina. Hindi lang pera ang ninakaw ng mga alkantara sa kanya. Ninakaw nila ang huling pagkakataon na maramdaman niya ang init ng yakap ng taong pinakamahalaga sa kanya. Nabalik lamang ang diwa ni Feli nang marinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto. Si Nanay Rosa ang pumasok, may dalang isang baso ng mainit na tsaa. Nang makita ang hawak ni Feli, napatakip ang matanda sa kanyang bibig at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Nahanap mo na pala ang sulat na yan, Feli. Malungkot na sabi ni Nanay Rosa. Gabi-gabi kong naririnig ang pag-iyak ng iyong ina sa telepono noong mga panahong yon. Sinubukan kong sabihin sa'yo, pero binantaan ako ni Doña Imelda na papatayin niya ang kabuhayan ng pamilya ko kung magsasalita ako. Bakit, Nanay Rosa? Bakit kailangang umabot sa ganito? Tanong ni Feli. Ang boses ay punong-puno ng pagdurusa. Dahil alam nilang sa sandaling umuwi ka, hindi ka na babalik. Sagot ni Nanay Rosa habang hinahaplos ang likod ni Feli. Ikaw ang nagpapatakbo ng lahat dito, Feli. Ikaw ang utak, ikaw ang lakas. Kung nawala ka, guguho ang kanilang imperyo. Ginamit nila ang iyong pagkakasala at utang na loob para manatili kang bilanggo. Tumayo si Feli nang may panibagong uri ng galit sa kanyang mga mata.
Hindi na ito ang galit na naglalayong maghiganti lang. Ito ay galit na naghahangad ng hustisya para sa isang inang pumanaw na may dalang lungkot. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas ng mansyon. Nagtungo siya sa ospital kung saan kasalukuyang nakakonfine si Doña Imelda matapos ang nangyaring iskandalo sa fiesta. Ang silid ay tahimik. Tanging ang tunog ng monitor ng puso ang naririnig na nagpapakita ng mahinang tibok ng isang matandang babaeng na walan na ng kapangyarihan. Nang makita ni Imelda si Feli, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tuyot na. Inilabas ni Feli ang sulat at itinapat ito sa mukha ni Imelda. 7 taon ko itong hinintay, Mama. Malamig na sabi ni Feli. Ang sulat na itinago niyo, ang katotohanang pinatay niyo sa loob ko. Akala niyo ba ay mananalo kayo dahil mahina ako? Inilapit ni Feli ang kanyang mukha sa tainga ni Imelda. Ang kanyang hininga ay mainit, ngunit ang mga salita ay kasing lamig ng yelo. Ngayong gabi, ililipat ko ang lahat ng pondo ng inyong foundation sa mga orphanage at charity na dati niyong ninanakawan. At ang mansyon na itinuturing mong palasyo? Bukas na bukas din, sisiguraduhin kong ang mga gamit mo ay nasa kalsada na. Gaya ng ginawa niyo sa aking ina, hahayaan ko kayong mamatay na walang kahit isang taong gustong humawak sa inyong kamay. Tumalikod si Feli at lumakad palabas ng silid, hindi pinapansin ang mahinang hiyaw ng pagsisisi ni Imelda. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng ospital, isang malakas na hangin ang umihip mula sa labas. Tila nagdadala ng bango ng mga rosas, isang bango na nagpapaalala sa kanya na sa wakas, ang kanyang ina ay maaari na ring mamahinga ng may kapayapaan. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, isang hindi kilalang lalaki ang humarang sa kanya. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na jacket at may hawak na isang sobrang may selyo ng korte. Mrs. Feli Alcantara, mayroon pong bagong testigo na lumitaw tungkol sa pagkamatay ng inyong ama. At ang testigong ito ay nagsasabing hindi aksidente ang nangyari sa kanya. Nanigas si Feli sa kanyang kinatatayuan. Kung hindi aksidente ang pagkamatay ng kanyang ama, sino ang utak sa likod nito? At gaano pa kalalim ang madilim na lihim na itinatago ng pamilyang Alcantara? Mabuti pang iniwan mo na lang ako noon, Feli, kaysa makita kitang magpatuloy habang ako'y naiwan sa lugar na ito, pinagmumultuhan ng sarili kong mga pagkakamali. Nanginginig na wika niya. Pakiramdam ko'y pinagtaksilan mo ako. Parang isang taong pinatuloy ko sa aking tahanan, pero sa huli, ako rin ang naiwan. Ang boses ni Kendrick ay umaalingaw-ngaw sa loob ng silid-dalaw ng kulungan, puno ng puot at kawalan ng pagsisisi. Ang kanyang mukha na dati ay makinis at puno ng kayabangan. Ngayon ay madungis na at may mga pasasa sa ilalim ng mga mata. Nakaupo si Feli sa kabilang panig ng makapal na salamin. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang suot na puting blusa ay kasing linis ng kanyang bagong simula, isang malaking kontrast sa maruming orange na uniforme ng kanyang asawa. Sa tabi ni Feli ay ang isang maliit na paper bag na naglalaman ng paboritong adobo ni Kendrick, ang huling pagkain na inihanda niya para rito hindi dahil sa pag-ibig, kundi bilang simbolo ng pagtatapos ng kanyang tungkulin. Ang bawat amoy ng ulam na yon ay nagpapaalala sa kanya ng libu-libong hapunan na inihanda niya habang hinihintay ang lalaking hinding-hindi siya pinahalagahan. Nandito ako hindi para makinig sa iyong mga sumbat, Kendrick. Mahinang sabi ni Feli. Ang kanyang boses ay matatag at walang panginginig. Nandito ako dahil may kailangan kang malaman tungkol sa tatay ko. Ang aksidenteng pumatay sa kanya, 10 taon na ang nakalilipas. Alam nating dalawa na hindi iyon aksidente. Natigilan si Kendrick. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang umiwas sa tingin ni Feli, at ang kanyang mga kamay na nakakapit sa rehas ay nagsimulang mangatal. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging mabigat.
tila isang pader na unti-unting gumuguho. Anong pinagsasabi mo? Nauutal na tanong ni Kendrick. Matagal nang sarado ang kasong yon. Huwag kang gumagawa ng kwento para lang pahirapan ako lalo. Inilabas ni Feli ang isang lumang litrato mula sa kanyang bag. Isang litrato ng nasirang sasakyan ng kanyang ama. Sa likod nito ay may nakasulat na serial number ng isang piyesa na hindi dapat naroon. Nahanap ng testigo ang dokumentong nagpapatunay na ang preno ng sasakyan ni Papa ay sadyang kinalikot sa loob mismo ng talyer ng mga alkantara. Bulong ni Feli, ang bawat salita ay parang isang patalim na itinutusok sa budhi ni Kendrick. At ang utos ay nanggaling sa opisina ng tatay mo, sa ilalim ng pirma ni Mama Imelda. Alam mo ang tungkol dito, hindi ba? Kaya mo ako pinakasalan dahil iyon ang paraan nyo para patahimikin ang tanging tao na maaaring mag-imbestiga sa krimen ng pamilya nyo. Hindi makapagsalita si Kendrick. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang katotohanang matagal nilang ibinaon sa ilalim ng mga mamahaling regalo at marangyang kasal ay lumabas na, kasing linaw ng sikat ng araw sa umaga. Habang nagaganap ang pagtatapat na ito sa loob ng kulungan, sa penthouse naman ng Azure Residences, abala si Nicole sa paghalughog sa bawat sulok ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hinahanap ang vault na sinasabi ni Kendrick. Ang kanyang layunin ay makuha ang lahat ng natitirang alahas at pera bago pa ito ma-freeze ng mga awtoridad. Nasaan na ba iyon? Hindi pwedeng wala rito. Galit na bulong ni Nicole habang itinatapon ang mga gamit sa sahig. Ang tunog ng mga basag na pabango at nagkalat na mga damit ay tila isang senyales ng kanyang desperasyon. Nang sa wakas ay mahanap niya ang maliit na vault sa likod ng isang painting, mabilis niyang sinubukan ang passcode na ibinigay sa kanya ni Kendrick. Ngunit sa bawat pagpindot niya, ang pulang ilaw ay sumisindi, hudyat na mali ang kombinasyon. Walang hiya ka, Kendrick. Pati ba naman sa akin ay nagsisinungaling ka? Sigaw ni Nicole sa kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng penthouse. Pumasok si Feli kasama ang 2 pulis. Tumingin si Feli sa nagkalat na gamit at sa babaeng mukhang baliw na nakaluhod sa harap ng vault. Ang passcode ay ang petsa ng kamatayan ng nanay ko, Nicole. Sabi ni Feli, ang boses ay puno ng pait. Ngunit huwag mo nang subukan. Kaninang umaga ko pa pinalitan ang lahat ng system dito. Ang lahat ng nasa loob niyan ay hindi na sayo at lalong hindi kay Kendrick. Lumapit ang mga pulis kay Nicole at dahan-dahan itong pinalibutan. Ang mukha ni Nicole ay napuno ng takot at galit. Feli, parang awa mo na. Napilitan lang ako. Si Kendrick ang nag-udyok sa akin. Hindi ko gustong saktan ka. Hindi kumibo si Feli. Tiningnan niya ang locket ng kanyang ina na nakalapag sa ibabaw ng lamesa. Kinuha ito at marahang hinaplos. Sa sandaling iyon, ramdam niya ang paglaya mula sa mga anino ng nakaraan. Habang inilalabas si Nicole mula sa penthouse, tumunog ang cellphone ni Feli. Isang mensahe mula sa kanyang abogado. Mrs. Alcantara, mayroon kaming nahanap na isa pang lihim na account. Ngunit ang account na ito ay hindi nakapangalan kay Kendrick o Imelda. Ito ay nakapangalan sa iyong ama. At ang laman nito ay sapat na upang mabili ang buong Alcantara Group ng makasampo. Napatitig si Feli sa screen ng kanyang telepono. Kung ang kanyang ama ay may ganito kalaking yaman, bakit sila namuhay sa kahirapan? At sino ang tunay na kumontrol sa buhay nila mula sa simula? Ang bawat sagot na nahanap ni Feli ay tila nagbubukas lamang ng mas malalim at mas madilim na sikreto. Sino ba talaga ang kanyang ama? Naukiano, walang Rose advisor. Isang katang-isip lang ang taong yon para pagtakpan ng kahunghangan niyo sa negosyo. Huwag niyo kaming gawing tanga, Don Roberto. Si Kendrick ang utak ng Alcantara at ngayong wala siya, ang kumpanyang ito ay isa na lamang bangkay na naghihintay na ilibing. Ang boses ng isa sa mga pinakamatandang board members ay umalingaw-ngaw sa loob ng conference room. Kasing pait ng kape
na hindi nilagyan ng asukal. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Don Roberto na nananatiling kalmado habang nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa. Ang tensyon sa silid ay kasing bigat ng isang bagyong malapit ng sumabog. Sa labas ng pinto, nakatayo si Feli. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong ritmo. Hindi na ito ang mabilis na tibok ng takot, kundi ang malalim na dagundong ng isang pasyang hindi na mababali. Suot niya ang isang kulay dugong red blazer, ang kulay ng isang rosas na dumaan sa apoy. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang gintong locket ng kanyang ina na kumikislap sa ilalim ng puting ilaw ng opisina. Dahan-dahan niyang itinulak ang malaking pinto. Ang tunog ng pagpihit ng bakal ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong panahon. Pagpasok niya, ang lahat ng ingay at pagtatalo ay biglang naputol. Ang katahimikan ay naging kasing lalim ng dagat, habang ang lahat ay nakatingin sa babaeng dati ay nakikita lang nilang naglilinis ng mga baso sa mga party. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Feli. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may talim na hindi kayang baliwalain. Narinig ko ang inyong mga pagdududa, at narito ako upang tapusin ang mga kwentong hindi naman totoo. Naglakad siya patungo sa gitna ng silid. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila mga nota ng isang martsa patungo sa tagumpay. Inilapag niya ang kanyang tablet sa gitna ng lamesa at sa isang pindot, lumitaw sa malaking screen ang lahat ng mga algorithm at business models na ginamit ng Alcantara sa loob ng 10 taon. Ang modelong nagligtas sa inyo noong 2018, ako ang sumulat niyan sa kusina habang nagluluto ng hapunan ni Kendrick, sabi ni Feli, habang tinitingnan ng diretso ang board member na sumisigaw kanina. Ang merger na nagpabagsak sa inyong mga kalaban noong nakaraang taon, ako ang bumuo niyan sa loob ng silidimbakan kung saan niyo ako ikinulong. Sa bawat bilyong piso na kinita niyo, may bakas ng aking mga kamay na pilit ninyong ninais na maging madungis. Ang mga mukha ng mga opisyalis ay napuno ng gulat. Ang ilan ay napayuko sa kahihiyan, habang ang iba naman ay hindi makapaniwala. Si Don Roberto ay bahagyang tumango. May bakas ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Hindi na ako ang anino na itinapon niyo sa kusina. Pagpapatuloy ni Feli, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ako si Feli, ang Rose Advisor, at narito ako hindi para humingi ng inyong permiso, kundi para ipaalam sa inyo na ang Alcantara Group ay pinalitan ko na ng pangalan. Sa screen ay lumitaw ang bagong logo ng kumpanya, Elena Rose Holdings. Isang pagpupugay sa kanyang ina na pilit nilang ninais na burahin sa kanyang alaala. Ang lahat ng inyong mga shares ay binili ko na gamit ang pondo na matagal nang iningatan ng aking ama para sa akin. Deklara ni Feli, kung sino man sa inyo ang hindi sang-ayon sa aking pamumuno, narito ang inyong mga severance pay. Maaari na kayong lumabas nang may kaunting dangal na natitira sa inyo. Isa-isang tumayo ang mga board members na dating kumukutya sa kanya. Ang kanilang mga balikat ay nakayuko habang lumalabas ng silid. Nang silang dalawa na lang ni Don Roberto ang natira, bumitaw ang isang malalim na buntong hininga mula kay Feli. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig, ngunit ito ay panginginig ng kaginhawaan. Nagawa mo rin, Feli, sabi ni Don Roberto habang lumalapit sa kanya. Ang iyong ama ay tiyak na nakangiti ngayon mula sa kaitaasan. Salamat po, Don Roberto. Ngunit hindi pa tapos ang laban, tugon ni Feli. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa yaman ni Papa at alam kong may mas malalim pang dahilan kung bakit siya pinatay. Ang kumpanyang ito ay simula pa lang. Eksaktong sa sandaling iyon, ang sekretary ni Feli ay pumasok na may dalang isang itim na sobre. Ang kanyang mukha ay maputla at puno ng kaba. Ma'am Feli, may nagpadala po nito. Galing daw po sa Bureau of Prisons, pero hindi po ito galing kay Kendrick. Binuksan ni Feli ang sobre
Sa loob ay isang lumang susi at isang sulat na may selyo ng dugo. Ang sulat ay maikli, ngunit nagdala ng matinding lamig sa buong katawan ni Feli. Huwag kang masyadong magpakasaya sa iyong bagong trono, Rose Advisor. Ang pumatay sa tatay mo ay hindi si Imelda o si Kendrick. Ang tunay na kaaway ay ang taong kasalukuyang nakatayo sa tabi mo. Dahan-dahang napalingon si Feli kay Don Roberto, ang lalaking itinuring niyang tanging kakampi, ang lalaking tumulong sa kanya sa bawat hakbang. Bakit biglang nagbago ang anyo ng nangiti nito sa ilalim ng mga anino ng silid? Sino ba talaga ang maaaring pagkatiwalaan sa mundong puno ng mga tinik? Ang bawat luha na pumatak sa sahig ng kusinang ito noon ay naging mga pako sa kabaong ng inyong karangyaan ngayon. Hindi ba ninyo naisip na ang bawat butil ng kanin na ipinagdamot ninyo ay siyang lulunod sa inyo sa gutom? Ang boses ni Feli ay malumanay, halos pabulong, habang nakatayo siya sa harap ng gate ng mansyon ng mga Alcantara. Ngunit ang bawat salita niya ay tila isang malakas na hampas ng alon sa pampang. Sa labas ng gate, nakatambak ang mga mamahaling gamit na dati ay ipinagmamalaki ni Doña Imelda. Ang mga kristal na vase, ang mga telang seda mula sa Europa, at ang mga painting na ginto ang kwadro. Ang lahat ng ito ay basa na sa ambon, tila mga basurang itinapon sa gilid ng kalsada. Si Doña Imelda ay nakaupo sa isang lumang silya sa gitna ng bangketa, balot ng isang manipis na shawl. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng guhit ng pagtanda at paghihirap, malayo sa imahe ng reyna na dati ay kinatatakutan ng lahat. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, tila hindi pa rin matanggap na ang kanyang imperyo ay natapos sa isang iglap. Feli, parang awa mo na, pabulong na sabi ni Imelda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig. Huwag mong hayaang dito ako mamatay sa kalsada. Kahit ang silid imbakan na lang. Kahit doon na lang ako tumira. Tinitigan siya ni Feli ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na awa na mas masakit pa kaysa sa puot. Ibinigay ko sa inyo ang 25 taon ng aking buhay, Mama, sagot ni Feli habang dahan-dahang inaayos ang kanyang itim na guwantes. Ang silid imbakan na yon ay puno na ng aking mga alaala. Ayaw ko itong madungisan ng inyong presensya. Gaya ng lagi ninyong sinasabi, matuto kayong magpasalamat sa kung anong mayroon kayo. Kahit na ito ay ang hangin na lang na inyong nilalanghap. Tinalikuran ni Feli ang matanda at sumakay sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng kotse ay tila huling tuldok sa kabanata ng mga Alcantara. Habang binabaybay ang daan patungo sa kanyang bagong opisina, ang isipan ni Feli ay hindi nakatuon sa kanyang tagumpay, kundi sa itim na sobrang natanggap niya kanina. Ang babala tungkol kay Don Roberto. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng kanyang tablet na nag-aabiso ng isang mensahe. Si Don Roberto ito nag-aanyaya sa kanya para sa isang dinner celebration sa kanyang pribadong yate. Ang yate kung saan nangyari ang huling transaksyon ng kanyang ama bago ang aksidente. Sa halip na matakot, naramdaman ni Feli ang isang kakaibang tapang. Ginamit niya ang lumang susi na kasama sa sobre upang buksan ang isang lihim na compartment sa ilalim ng dashboard ng sasakyan ng kanyang ama na matagal na niyang nakuha mula sa talyer. Sa loob ay may isang maliit na voice recorder. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, pinindot niya ang play button. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay napuno ng boses ng kanyang ama na halatang nagmamadali at puno ng takot. Feli, anak. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako nakauwi. Huwag kang magtitiwala sa mga Alcantara, ngunit mas mag-ingat ka sa taong nagpopondo sa kanila, si Roberto. Hindi siya ang kaibigang akala natin. Ang yaman na pinaghirapan ko ay gusto niyang kunin gamit ang isang peking merger. Anak, ang susi ng katotohanan ay nasa
Naputol ang recording dahil sa isang malakas na tunog ng pagbangga na sinundan ng nakabibinging katahimikan. Nanigas ang buong katawan ni Feli. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang bawat tulong ni Don Roberto, ang bawat payo nito, at ang pagpapakita nito ng malasakit, lahat ba yon ay isang masalimuot na laro upang matiyak na ang yaman ng kanyang ama ay mananatili sa ilalim ng kontrol nito. Dumating ang gabi ng dinner. Nakatayo si Feli sa deck ng yate, pinapanood ang kislap ng mga bituin sa gitna ng dagat. Ang hangin ay malamig, nagdadala ng amoy ng alat at panganib. Lumapit si Don Roberto sa kanya. May hawak na 2 baso ng champagne. Ang kanyang nangiti ay kasing amo ng isang ama. Para sa bagong reyna ng industriya, sabi ni Don Roberto, iniaabot ang baso kay Feli. Ngayong wala na ang mga alkantara, tayo na ang maghahari, Feli, gaya ng pangarap ng tatay mo. Tumingin si Feli sa baso, pagkatapos ay sa mga mata ni Don Roberto. Sa ilalim ng magandang ilaw ng yate, napansin ni Feli ang isang singsing sa daliri ni Don Roberto. Isang singsing na may disenyong rosas na napapalibutan ng mga tinik. Ang eksaktong singsing na nakita niya sa mga larawan ng kanyang ama noong araw ng aksidente na nakahawak sa pinto ng sasakyan nito. Bakit po ninyo ako tinutulungan, Don Roberto? Mahinang tanong ni Feli habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang kinakapa ang recorder sa loob ng kanyang bag. Dahil ba sa mahal ninyo ang tatay ko o dahil sa takot kayong may mahanap akong hindi ko dapat malaman? Ang ngiti ni Don Roberto ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na ekspresyon na kailanman ay hindi pa nakikita ni Feli. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nabasag lamang ng mahinang pag-alon ng tubig sa paligid ng yate. Masyadong matalino ang tatay mo, Feli. Iyon ang naging kamatayan niya. Bulong ni Don Roberto. Ang boses ay wala ng bakas ng pagkakaibigan. Sana ay hindi mo namana ang ugaling yun sa kanya. Dahil ang dagat na ito ay napakalalim para sa isang rosas na gustong lumaban sa agos. Biglang naramdaman ni Feli ang paghinto ng makina ng yate sa gitna ng madilim na karagatan. Ang mga bodyguard ni Don Roberto ay dahan-dahang lumalapit sa kanya mula sa lahat ng sulok. Sino ang magliligtas kay Feli sa gitna ng malawak na dagat kung saan ang taong inaasahan niyang proteksyon ay siya palang tunay na halimaw na pumatay sa kanyang pamilya? Hindi mo kailangang sumigaw, Feli. Sa gitna ng dagat na ito, ang tanging makikinig sa iyo ay ang mga isda na magiging saksi sa iyong huling hininga. Sayang, napakatalino mo sana, ngunit ang talino ay nagiging lason kapag ginamit laban sa akin. Ang boses ni Don Roberto ay kasing lamig ng simoy ng hangin na humahampas sa deck ng yate. Habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang mga bodyguard, nanatiling nakatayo si Feli sa gilid ng rehas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gintong laket ng kanyang ina. Sa sandaling ito, ramdam niya ang bigat ng bawat sakripisyo, bawat sampal, at bawat pagtataksil na kanyang naranasan. Ngunit sa halip na takot, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Feli. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Don Roberto. Ang kanyang paningin ay kasing talim ng kidlat na nagbabantay sa langit. Akala mo ba, Don Roberto, ay papasok ako sa lungga ng leon nang walang dalang sandata? Mahinang sabi ni Feli. 5 taon kitang pinag-aralan, alam ko ang bawat galaw mo, ang bawat bank account mo, at ang bawat krimen na ibinaon mo sa ilalim ng iyong pangalan. Hindi lang ako isang rose advisor para sa negosyo. Advisor din ako para sa katarungan. Biglang tumunog ang isang malakas na sirena mula sa hindi kalayuan. Sa gitna ng kadiliman ng dagat, lumitaw ang mga ilaw ng 3 mabilis na speedboats ng Philippine Coast Guard at National Bureau of Investigation. Ang mga asul at pulang ilaw ay sumasalamin sa tubig, tila mga mata ng hustisya na dumarating upang tapusin ang kadiliman. Nanlaki ang mga mata ni Don Roberto. Ang kanyang baso ng champagne
ay nahulog sa deck at nagkadurog-durog. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila hudyat ng kanyang pagkatalo. Hindi maaari. Paano nila nahanap ang coordinates natin? Nakajam ang lahat ng signal sa yate na ito. Hindi signal ang ginamit ko, Roberto, sabi ni Feli habang itinataas ang kanyang kaliwang kamay. Sa kanyang pulso ay may suot siyang isang lumang relo na pagmamay-ari ng kanyang ama. Isang relong mayroong mechanical tracker na hindi kayang i-jam ng kahit anong digital na teknolohiya. Ito ang huling regalo ni Papa sa akin bago mo siya pinatay. Ang relong ito ang nagturo sa kanila kung nasaan ang mamamatay tao. Nagkagulo sa loob ng yate. Ang mga bodyguard ni Don Roberto ay mabilis na nagbaba ng kanilang mga armas nang makitang napapaligiran na sila ng mga awtoridad. Si Don Roberto ay napasandal sa rehas. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na naglalakad. Sa loob ng 10 taon, naniwala akong aksidente ang pumatay sa tatay ko. Pagpapatuloy ni Feli habang dahan-dahang lumalapit kay Roberto. Pinaniwala mo ako na ikaw ang aking tagapagligtas, ngunit sa bawat tulong na ibinigay mo, unti-unti mo palang ninanakaw ang mga piraso ng aking buhay. Ngayon, tapos na ang laro. Nang makasampa ang mga pulis sa yate, mabilis nilang pinusasan si Don Roberto. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang hari ng industriya ay dahan-dahang kinaladkad patungo sa isang maliit na bangka. Ang kanyang karangyaan ay naglaho na parang bula sa gitna ng dagat. Bago siya tuluyang mailayo, tumingin si Feli sa kanya nang may matinding habag. Ang tunay na kapangyarihan, Roberto, ay hindi nasusukat sa dami ng taong napaluhod mo. Ito ay nasusukat sa kung gaano karaming tao ang kaya mong itayo nang walang hinihinging kapalit. Namatay kang mayaman sa pera, ngunit naghihingalo sa kawalan ng dangal. Habang pabalik ang yate sa Pampang, ang sikat ng araw sa madaling araw ay dahan-dahang sumisilip sa abot tanaw. Ang kulay kahil na langit ay tila isang bagong pahina para kay Feli. Sa kanyang isipan, narinig niya ang boses ng kanyang ama at ina, tila bumubulong sa hangin ng pasasalamat. Pagdating sa pantalan, sinalubong si Feli ni Nanay Rosa. Ang dalawang babae ay nagyakap ng mahigpit. Ang kanilang mga luha ay daloy ng kaginhawaan at paglaya. Tapos na po, Nanay Rosa? Bulong ni Feli. Wala na ang mga anino. Wala na ang mga tinik. Matapos ang ilang linggo, ang balita tungkol sa pagkakaaresto kay Don Roberto at ang pagbagsak ng mga alkantara ay naging laman ng bawat pahayagan. Si Kendrick at Nicole ay pinarusahan din dahil sa kanilang pakikipagsabwatan sa mga illegal na gawain ni Roberto. Ang mansyon ng mga Alcantara ay ginawang isang center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Isang lugar kung saan ang bawat boses ay pakikinggan at ang bawat sugat ay gagamutin. Si Feli ay nakatayo sa harap ng isang malaking hardin ng mga rosas sa probinsya, malayo sa ingay at dumi ng lungsod. Hawak niya ang isang maliit na gunting at dahan-dahang pinuputol ang mga tuyong dahon. Sa wakas, ang Rose Advisor ay hindi na kailangang magtago sa anino. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang bahay. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng koreo ang lumabas at may iniabot na isang maliit na kahon. Para po kay Ma'am Feli. Galing daw po sa Switzerland mula sa isang hindi kilalang bangko. Binuksan ni Feli ang kahon. Sa loob ay may isang gintong susi at isang huling mensahe na nakasulat sa isang lumang papel. Ang sulat ay may lagda ng kanyang ama, ngunit may isang petsang hindi pa dumarating. Anong huling sorpresa ang iniwan ng kanyang ama na magpapabago muli sa tadhana ni Feli? Ang huling paalam ay hindi laging nangangahulugan ng kamatayan. Madalas, ito ay ang marahang pagpikit ng mga mata sa isang masakit na kahapon upang magising sa isang mas maliwanag na bukas. Nakatayo si Feli sa ilalim ng matandang puno ng nara sa likod ng kanyang maliit na bahay sa probinsya. Hawak niya ang liham mula sa Switzerland
na may petsang naka-advance ng 10 taon mula noong pumanaw ang kanyang ama. Sa wakas, dumating na ang araw na itinakda ni Don Teodoro, ang araw ng kanyang ika-45 kaarawan. Dahan-dahan niyang inikot ang gintong susi sa loob ng isang maliit na music box na kasama sa padala. Ang marahang tunog ng pamilyar na oyayi ay pumuno sa katahimikan ng hapon, tila isang haplos ng isang amang matagal nang nawala. Sa loob ng music box ay may isang memory card at isang huling sulat. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang iyong mga tinik at natutunan mo ng protektahan ang iyong sariling bango. Ang yaman na iningatan ko sa Switzerland ay hindi para sa karangyaan, kundi para sa iyong kalayaan. Gamitin mo ito upang ang bawat rosas na katulad mo ay hindi na muling matapakan ng sinumang mapang-api. Napangiti si Feli habang dumadaloy ang mga luha ng kagalakan. Hindi na ito ang mga luha ng isang wet rag, kundi ang hamog ng isang bagong umaga. Bago niya tuluyang lisanin ang anino ng nakaraan, nagpasya si Feli na gawin ang isang bagay na matagal na niyang inihanda, ang huling pagbisita sa Bureau of Prisons. Nakatayo siya sa harap ng rehas, tinitingnan ng isang lalaking halos hindi na niya makilala. Si Kendrick ay lalong nangayayat. Ang kanyang buhok ay tila napaaga ang pagputi at ang kanyang mga mata ay wala ng kislap ng kayabangan. Nang makita niya si Feli, mabilis siyang lumapit at humawak sa rehas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Feli, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Kendrick, ang boses ay paos at puno ng desperasyon. Kausapin mo ang mga abogado mo. Bawiin mo ang mga demanda. Nagkamali ako, Feli. Mahal kita. Alam mo yan. Nabigla lang ako noon dahil sa stress sa kumpanya. Tumingin si Feli sa kanya nang may malalim na katahimikan. Sa loob ng 25 taon, ang mga salitang mahal kita ay ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa impyerno. Ngunit ngayon, ang mga salitang yon ay tila mga tuyong dahon na wala ng halaga. Kendrick, mahinahong simula ni Feli. Nandito ako hindi para makinig sa iyong mga paliwanag. Nandito ako para ibalik ang huling bagay na nag-uugnay sa atin. Inilapag ni Feli ang kanyang wedding ring sa maliit na lamesa sa pagitan nila. Ang ginto nito ay kumikislap pa rin. Ngunit para kay Feli, ito ay isa na lamang piraso ng bakal na walang kaluluwa. Pinatawad na kita, Kendrick, sabi ni Feli na nagdulot ng panandaliang pag-asa sa mga mata ng lalaki. Ngunit agad din itong naglaho sa susunod niyang sinabi. Pinatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Pinatawad kita upang sa bawat paggising ko, hindi na ang mukha mo ang una kong maaalala. Pinatawad kita upang tuluyan na kitang mabura sa aking buhay. Feli, wag! Wag mo akong iwan dito. Hiyaw ni Kendrick habang dahan-dahang tumatalikod si Feli. Ang malakas na pagsasara ng pintuang bakal ay tila huling lagda sa kanilang paghihiwalay. Lumabas si Feli sa gusali ng kulungan at huminga ng malalim. Ang hangin sa labas ay sariwa, malayo sa amoy ng bakal at pagsisisi. Sumakay siya sa kanyang sasakyan kung saan naghihintay si Nanay Rosa. Saan tayo, Ineng? Tanong ng matanda habang nakangiti. Sa Elena Rose Center po, Nanay Rosa, sagot ni Feli. Marami pang mga rosas ang kailangang matutong bumangon. Habang binabaybay ang daan patungo sa kanyang bagong buhay, binuksan ni Feli ang radyo. Isang malambot na tugtugin ang pumuno sa sasakyan. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Wala na ang bakas ng luhang dulot ng yelo. Wala na ang pasa ng sampal ng kahapon. Ang tanging naroon ay ang mukha ng isang babaeng sa wakas ay natagpuan na ang kanyang sariling halaga. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na bulto ng tao ang nakita niya sa tapat ng gate ng kanyang bagong center. Isang lalaking may hawak na isang tumpok ng mga puting rosas at may malungkot, ngunit tapat na mga mata. Si Don Roberto, na ayon sa balita ay nakalaya dahil sa kakulangan ng direktang ebidensya sa kaso ng kanyang ama.
ngunit nawala ang lahat ng kayamanan. Bakit siya narito? At ano ang layunin ng mga puting rosas na hawak niya sa gitna ng kanyang pagbagsak? Hindi lahat ng humihingi ng tawad ay karapat-dapat sa iyong oras. Ngunit bawat hakbang palayo sa kanila ay isang regalong ikaw lang ang makakapagbigay sa iyong sarili. Dahan-dahang bumaba si Feli mula sa kanyang sasakyan. Ang hangin ng hapon ay banayad na humahaplos sa kanyang mukha. Bit-bit ang bango ng mga bagong bukaderkad na rosas mula sa hardin ng Elena Rose Center. Sa tapat ng gate, nakatayo si Don Roberto. Wala na ang mamahaling barong, wala na ang mga bodyguard na tila mga pader na nakapaligid sa kanya. Ang lalaking dati ay tinitingnan ni Feli bilang isang higante ay tila lumiit sa paningin niya. Isang matandang hapong-hapo sa bigat ng sarili niyang mga pagkakamali. Feli, mahinang tawag ni Roberto, ang kanyang boses ay nanginginig. Inialok niya ang mga puting rosas, ngunit nanatiling nakababa ang mga kamay ni Feli. Nandito ako. Hindi para hilingin na ibalik ang nawala sa akin. Nandito ako dahil hindi ako makakatulog ng mahimbing hanggat hindi mo nalalamang. Sa gitna ng lahat ng kasakiman ko, itinuring kitang anak na hindi ko kailanman nagkaroon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Feli. Tiningnan niya ang mga puting rosas, simbolo ng kapayapaan na tila huli na para sa taong nasa harap niya. Ang pagmamahal na may kasamang panlilinlang ay hindi pagmamahal, Roberto. Iyon ay pag-aari. Matatag na sagot ni Feli. Tinulungan mo ako hindi dahil sa malasakit, kundi dahil gusto mong kontrolin ang kaisa-isang tao na nakakaalam ng sikreto mo. Ngunit tingnan mo ako ngayon. Hindi na ako ang Rose advisor na kailangan ng iyong proteksyon. Ako na ang nagdidikta ng sarili kong tadhana. Dahan-dahang kinuha ni Feli ang isang solong rosas mula sa tumpok na hawak ni Roberto. Tiningnan niya ang mga tinik nito bago ito binitawan sa sahig. Iwan mo na ang mga bulaklak na yan dito at umalis ka na. Huwag mo nang hintayin na bawiin ko ang kapatawarang ibinigay ko sa iyo sa harap ng Diyos. Ang hustisya ng tao ay tapos na, ngunit ang hustisya ng budhi mo ay nagsisimula pa lamang. Hindi na lumingon si Feli habang naglalakad siya, papasok sa loob ng center. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay sinalubong ng mga ngiti ng mga kababaihan, mga inang biktima ng karahasan, mga dalagang nawala ng pag-asa, at mga batang na ngayon lang natutong tumawa muli. Ang amoy ng mainit na tsa at bagong luto na tinapay ay pumuno sa kanyang mga pandama, isang bango ng tunay na tahanan. Pumasok siya sa kanyang opisina at naupo sa harap ng malaking bintana na nakaharap sa paglubog ng araw. Inilabas niya ang lumang locket ng kanyang ina at binuksan ito. Sa loob ay hindi na lamang larawan ng kanyang mga magulang ang naroon, kundi isang maliit na salamin kung saan nakikita niya ang kanyang sariling refleksyon. Nagawa natin, nanay, tatay, bulong niya sa hangin. Nabalik ang diwa ni Feli nang pumasok si Nanay Rosa na may dalang isang baso ng gatas. Ining, meron pong isang babaeng dumating. Gusto raw po niyang mag-volunteer sa center. Sabi niya, siya raw ang dating sekretarya ni Kendrick, si Nicole. Natigilan si Feli. Isang malalim na katahimikan ang namayani sa silid. Maya-maya pa, dahan-dahang tumango si Feli. Papasukin mo siya, Nanay Rosa. Lahat tayo ay nagsisimula sa pagiging basahan bago tayo matutong maging sutla. Kung tunay ang kanyang pagsisisi, may lugar siya rito. Habang pinapanood ni Feli ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot-tanaw, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi nabibili ng pera o kapangyarihan. Ito ang kaligayahan ng isang taong wala nang kinakatakutan dahil ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay ay naging mitsa ng kanyang pinakamaliwanag na bukas. Ang Alcantara Group ay wala na, ang mga gintong tanikala ay naglaho na, at ang bawat patak ng yelo noon ay naging dalisay na tubig na nagpapatubo sa kanyang mga pangarap. Ang bawat rosas ay kailangan ng ulan upang mabuhay, ngunit sa buhay ni Feli, ang ulan na iyon
ay hindi nanggaling sa langit, kundi mula sa isang balde ng yelo na nagpabago sa kanyang mundo. Isang payapang umaga ang sumalubong sa Elena Rose Center. Ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa mga bintanang gawa sa kapis, nagbibigay ng ginintuang kulay sa sahig na kasingkinang ng mga pangarap na muling nabuo. Nakaupo si Feli sa kanyang beranda. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang bango ng sariwang pandan at rosas ay humahalubilo sa hangin, isang samyo na nagpapaalala sa kanya na ang bawat paghihirap ay may katumbas na kaginhawaan. Tinanong niya ang kanyang sarili, nasaan na ang galit? Nasaan na ang hapdi ng bawat sampal at ang lamig ng bawat pang-uuyam? Dahan-dahang napangiti si Feli habang pinapanood ang mga kababaihan sa hardin. Nakita niya si Nicole na seryosong nagtuturo sa mga bata kung paano magtanim. Isang anyo ng pagsisisi na hindi kailangan ng maraming salita. Ang kapatawaran, ayon sa natutunan ni Feli, ay hindi isang regalo para sa taong nagkasala. Ito ay isang susi na nagpapalaya sa taong nasaktan mula sa bilangguan ng puot. Pinatawad na niya ang lahat, hindi dahil naging mabuti sila, kundi dahil naging mabuti siya sa kanyang sarili. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng katahimikan sa loob ng puso sa gitna ng anumang bagyo. Natagpuan ni Feli ang kapayapaang ito sa bawat ngiti ng mga taong kanyang tinutulungan, sa bawat gabing nakakatulog siyang walang takot, at sa bawat umagang gumigising siyang alam ang kanyang tunay na halaga. Sa kanyang paglalakbay, iniwan ni Feli ang isang mahalagang aral para sa lahat ng mga pusong nakikinig. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o sa titulo ng kumpanya. Ang tunay na yaman ay ang dangal na hindi kayang bilhin ng sinuman at ang lakas na bumangon mula sa sariling abo. Huwag mong hayaang ang utang na loob ay maging tanikalang gagapos sa iyong kaligayahan. Ang tanging utang mo ay sa iyong sarili, ang utang na maging malaya at maging buo. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot-tanaw, itinaas ni Feli ang kanyang tasa bilang pagpupugay sa kanyang ina, sa kanyang ama, at sa babaeng dati ay tinawag na wet rag, ngunit ngayon ay kinikilala bilang reyna ng sarili niyang buhay. Ang kwento ni Feli ay hindi nagtatapos sa paghihiganti. Nagtatapos ito sa pag-ibig, isang matapang at dalisay na pag-ibig para sa sarili na kailanman ay hindi na muling malalanta. Ang halimuyak ng bukas ay narito na, kasing tamis ng tagumpay at kasing tatag ng isang rosas na natutong lumaban sa gitna ng mga tinik. At sa bawat paghinga ni Feli sa malayang hangin, alam nating ang kanyang kwento ay hindi lamang sa kanya, kundi sa ating lahat na natutong tumayo sa gitna ng unos. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyo na nanatili at nakiisa hanggang sa huling sandali ng ating paglalakbay. Habang isinusulat ko ang mga pahina ng buhay ni Feli, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot, lalo na sa mga sandaling itinuturing siyang tila walang halagang basahan ng mga taong dapat ay nagbibigay sa kanya ng kalinga. Ang eksena ng balde ng yelo ay naging sugat din sa aking sariling damdamin dahil mahirap saksihan ang pagyurak sa dangal ng isang taong wala namang ibang ginawa kundi ang magmahal at magsakripisyo. Ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na bulong at hikbi na aking narinig sa aking paligid. Mga boses ng mga kababaihang tila tinalikuran na ng tadhana ngunit piniling huwag sumuko. Nais kong ipaalala sa inyo na ang kapatawaran ay hindi isang tanda ng kahinaan. Ito ay parang isang maliit na apoy na sa simula ay mahapdi, ngunit kalaunan ay magbibigay ng init at liwanag sa madilim nating kahapon. Gaya ng isang butil ng binhi na kailangang dumaan sa dilim ng lupa at mabiyak bago maging isang nagniningning na bulaklak, lahat tayo ay may kakayahang muling mabuo at bumangon mula sa ating mga pagkakaingat. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mundong binuo ni na Feli at Kendrick,
may isang tanong na nais kong iwanan sa inyong mga puso. Nakita natin ang pagpapakumbaba ni Nicole at ang pagbagsak ni Roberto sa huling bahagi. Ikaw ba? Kung ikaw ang nasa katayuan ni Feli, kaya mo rin bang patawarin at buksan ang iyong pintuan para sa mga taong naging mitsa ng iyong pinakamapait na luha? O naniniwala ka bang may mga pagkakamaling sadyang hindi na dapat pang balikan? Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at opinyon. Ibahagi ang inyong mga kwento sa ating comment section dahil ang inyong mga boses ang nagsisilbing lakas namin upang patuloy na maglahad ng mga kwentong may kabuluhan. Kung ang paglalakbay na ito ay nag-iwan ng marka sa inyong damdamin, sana ay inyong i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mga kwento ng pag-asa. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala at pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Pagpalain nawa ang inyong mga puso at manatili sana ang bango ng pag-asa sa inyong mga tahanan.